So, bali may tanggap tayong ano ngayon, ano? Welding inverter na yan. Yamato model BS300. So, yan. BS300. So, ang problema ng welding na to, may display naman kaso walang output. So, paandarin natin yung welding. So, ayan. Narinig nyo, pumitik naman yung relay. Kaso, magsuka tayo dito. Yan, wala talaga kayong masukat. Ano? Yan, o. 1.2 volts. So, ang ano pala nito, display hanggang 303 amperes. So, yan yung problema niya, walang output. So, kailangan nating matrouble yung PWM nito. So, andito sa taas yung PWM. Ito. Tsaka tingnan na rin natin yung ano, MOSFET nito. Ba't walang output? So, ibig sabihin, hindi nagtatrabaho to. Yung yung apat na MOSFET. So, set up ko lang muna yung camera, no? So, ayan, no? So, mag-test muna tayo ng output kung shorted ba output nito. So, ayan, wala naman, hindi naman shorted. So, balik rin ulit natin yung terminal para makita natin. Yan, o, may display siya na 0.278 voltage drop. So, okay naman yung mga diode niya. So, kailangan nating matingnan yung ano, PWM nito. Tanggalin muna natin yung board kasi hindi natin matotrouble dito ng nakakabit to. Kailangan nating tanggalin. So, pupush ko muna yung video, no? Kasi tatanggalin natin yung board. So, bali tingnan lang natin yung board yun nito, ano. So, meron din akong board yun nito. So, ayan. So, kailangan nating matingnan to, yung PWM na to. So, to-trouble ko lang saglit to, ano, kung bakit walang walang output. So, bali andito na yung board ng Yamato BS300. So, tanggalin muna natin yung transistor. Hindi kaya tester muna natin. Pagka may tumunog dito, ibig sabihin shorted yung natin. So, continuity mode muna tayo. Yan, yung tester natin. Yung tester natin to. So, yan, shorted. Shorted eh. Shorted. So, lahat shorted, ano? So, tanggalin natin to.
So, bali, testerin natin to, no? So, continuity ulit tayo. Shorted. So, sira lahat. So, palitan lang natin yan ng bago. Kasi ito yung kailangan hindi mawala. Sana yung isa. So, hanapin na natin, tabilan natin to, ano. So, dito tayo mag-concentrate kasi nga sira yung mga IGBT natin. So, kailangan natin ma-check yung PWM. So, ito yon, itong board na yon. So, tanggalin ko muna to, ano. Tapos magsuka tayo ng signal. Ba't nasira yung mga IGBT natin. So, natanggal na natin. So, yung iba, nagtatanong ba't kasi tinatanggal ko pag ako nagre-repair nito. Tinatanggal ko to. Na-explain ko na ito dati sa nakaraang video, i-explain ko ulit dito. Tinatanggal ko to kasi nga magte-test tayo ng signal dito sa PWM. Ito yung PWM niya. So, hanapin pa natin yung test point nito. Tapos, isasaksak natin to sa yung gagamitin nating pang tester dito is yung oscilloscope na nakakabit sa computer. So, kung yung main power supply kasi yung gagamitin natin, nag-aalangan ako baka masira yung computer ko. Ang mahal ng computer ko. Mas mahal pa sa pang tester ng oscilloscope. So, kaya yun ang ginagawa ko. Tinatanggal ko to. Tapos maglalagay ako ng supply dito na workbench power supply para alam ko na hindi masisira yung computer ko, So, yun yung isang dahilan. So, balik na tayo dito. So, maglalagay muna ako ng power supply, So, pause ko muna yung video. So, bali ngayon, subukan natin tong mag-tester ng signal dito sa PWM. Kung may signal ba tayong makuha o wala. Kung wala tayong makuha, malamang sira to. Kasi nga, yung IGBT natin, sira. So, gamitin nating pang tester, oscilloscope na. So, zoomin ko lang, So, tester na tayo, So, dapat dito. So, dito lang pala. Kaliwa lang kamay gamitin natin. So, kung may makita tayong sawtooth dun sa
computer screen natin. So ibig sabihin, okay pa yung PWM, pero pag wala, malamang sira to. So on ko na yung welding, ano. So yan, wala tayong makuhang signal, ano. So kahit dito, yan, wala talaga. Yan, oh. So malamang sira tong IC na to. Ang dami pang sira nito. So yan, nag-tester tayo dyan. Dito rin, wala tayong masukat na sawtooth dito. Yan, oh. Yan lang makita natin. So wala. Tsaka dito sa PWM side, wala din. Wala talagang signal. Kahit dito, wala talaga yung ano, wala talaga tayong masukat, oh. So malamang sira yung IC. Palitan lang natin to. Kaya ito yung dahilan ba't nasira yung mga IGBT. So check ko lang pala ng maigi to, ano. So pause ko lang muna yung video. Ay, huwag na lang muna. Diretso na natin to. So ayan, umaabot pala ng yan, oh. So yan, wala talaga tayong ano, flat talaga yung nakikita nating signal sa isa. Tapos 19 volts yung reference, walang frequency. Tapos dito sa kabila, wala talaga. So sira yung IC natin. So palitan lang natin to. Balik tayo dito. So palitan lang natin yung IC na to, ano. Kasi ito yung dahilan ba't nasira yung mga IGBT.
So, bali magpalit na tayo ng IC ano. So, ito yung luma. Yan. So, nakaganyan yan. So, tapon na natin to ano. Tapos, ano ba yung bago? Kasi ito yung bago. So, kabit lang natin. So, ngayon mag-testing tayo ano. Pag may nasuka tayo dito ano, o may nakita tayo dito na sawtooth, so it means buo na yung IC natin. Pero pag wala, so hanapin natin dito yung problema. So, tester tayo. Yan. So, on ko lang. Wait lang. Yan, on ko lang to. So, yan. May sutot na tayong nakita. Yun. Dito rin. Yan. So, pakita ko lang ano. So, pakita ko yung sawtooth na sinasabi ko ano. So, yan. Nag-test na tayo dyan. So, ito na yun. Yan. Yan na yung sawtooth. So, lipat ulit tayo dito. Dito banda. So, yan. Meron din. So, it means okay na yung PWM natin. Tapos, yung signal na lang. So, yung signal, yun, meron. So, ayan. May signal na tayo ng PWM. Tapos, yung voltage reference natin, 19 volts, 41 kHz. So, it means okay na. Talagang sira yung ano natin. Tapos dito. Kailangan. Yan, meron din, oh. So, ganun din. So, okay na. Ay, ang daming sira ng board na to. So, post ko lang yung video, ano. Tapos, lalagay ko lang sa maayos yung board. So, bali ngayon naman, dito tayo magsukat ng signals ng ano. Dito na tayo magsukat ng signal sa MOSFET. So, nakalagay na ako ng test point lahat dito. So, makikita nyo, may nakatayo na lahat dyan. So, dyan natin ikakabit yung oscilloscope natin. So, bali dito na tayo magsukat ng signal ano sa MOSFET na banda. So, bali apat 'yan. So, naglagay na tayo ng mga test point diyan. So, diyan. Tapos tingin tayo dun sa monitor. On natin.
Saglit lang. Hindi yata naka-on yung USB ko. So ayan ano. So tingin ulit tayo. So natin. So ayan. So post ko lang yung ano, scoop. So ayan. So okay na. So dito tayo sa kabila na naman. So tingin ulit tayo dito. Run ko lang. On ulit. So ayan. Post ulit natin. So meron na. So sana magtuloy-tuloy na to ano. So ayan, dito ulit tayo. Sana ba yan? So dito. Dito rin. So ayan. So tingin ulit tayo dito. Run ko ulit. So ayan. So post ko ulit. So parehas ano. So panghuli na lang. Dito. Tapos dito. So ayan ano. So pindutin natin yung run. Tapos on ulit natin. So ayan. Okay na. So magkaparehas lang lahat ng signal. So bali okay na to no. So pwede na tayong maglagay ng bagong IGBT. So di tayo mangangamba na masisira kasi okay na yung signal. So ang isang dahilan nun ba't nasira yung mga IGBT natin, ito yung IC na yan, yung PWM. Kasi kung wala tayong makita niyan, pag wala kayong makita nito, pwede namang bumili kayo ng buo, isang buong ganito. Yan, yung nakatindig na yan na board, yung PWM board na yan. Kaso nga lang medyo may kamahalan. Siguro yung price niya nasa mga 800 isang set na. Pero hindi kasama yung buo ha. Ito lang mga 800 siguro. So maglalagay lang ako ng bagong IGBT ano, pero bago 'yon, i-check ko muna yung ano dito, yung mga parts na yan. Baka may nakaligtaan tayo. So mahirap na. Kasi mahal din yung pyesa. So pupost ko lang to, tapos i-check ko lang. So di ko napapakita sa video ano. So pero okay naman yung ano, okay naman yung signal natin. Ang iano ko lang, i-re-check ko lang tong mga parts dito. Baka may nakaligtaan tayong medyo wala na sa hinang. Kasi pagka hindi natin na-check yan at saka binalik natin, baka magbalik sa atin yung unit ano. Kaya pagka ako gumawa, nagre-recheck ako ng mga ganyan para iwas back job. So post ko lang yung video tapos i-recheck ko lang yung board. So bali andito na yung board ano, naikabit ko na rin yung power supply transformer natin. So ngayon bali
kakabit ko lang tong board sa sa chassis, tapos magsukat tayo ng voltahe dito sa sa MOSFET natin. Pero this time ang gamit natin yung main power supply na. Pero pag may makuha tayo ditong mga AC voltage, so it means okay na yon. Kasi na-test na natin to sa oscilloscope, so okay naman. So hindi na tayo mangangamba na masisira yung bagong MOSFET na ilalagay natin. So pupus ko lang muna yung video tapos kakabit ko sa board to, tapos doon tayo mag-testing. So bali ngayon so nakakabit na yung board. So naglagay na rin tayo yan, nakita niyo na rin. So kompleto na yan. So naglagay lang tayo ng analog tester, nakasit tayo ng 50 volts AC. So tingnan nyo lang yung tester pagka pumalo, mga siguro na palo nito nandito banda. Ang gagamitin natin yung power supply na mismo ng welding machine So on ko lang to, yung extension natin, so naka-on na yan. So yung welding na lang. So ngayon on na natin. So ayan. So magsukat lang tayo dito So ayan, pumalo na yung tester natin. So dito rin. So ayan. So dito sa kabila, ano ba? Yan. Tapos dito, ganito na lang kasi hindi nakikita. So ayan. So ibig sabihin, magpa-function na yung natin, IGBT natin. So ayan. So okay na. Patayin ko lang. So, bali ngayon, hindi na tayo mangangamba na pagkabit natin ng IGBT, masisira ulit. Kasi nga, okay na yun. Ang isang napansin ko kasi nung una, kaya nagduda ako dun sa sirang IGBT, kasi nga, yung voltahe na pumapasok dito sa main supply natin, bumabagsak. Ang kagandahan lang nun, hindi pumutok yung mga MOSFET natin, although shorted na, pero hindi siya pumutok. Subutin na lang nung tinesting ng kaibigan ko to sa doon sa area niya, buti na lang hindi sumabog, kasi nagduda rin ako dito So ngayon, kakabit lang natin yung mga MOSFET na bago, tapos subukan na nating mag-tester dito sa terminal kung may masukat na ba tayong output voltage dito So sa ulit pupus ko lang yung video, tapos magkakabit ako ng bago. So bali na ikabit na natin yung mga MOSFET So dalawa dito, tsaka dalawa din sa likod, magkabilaan yan. So ngayon pwede na natin tong i-testing subukan natin kung may masukat ba tayong output dito sa terminal na to. So nakaanda na rin yung tester natin pag monitor. So on na natin yung extension. Yan. So welding na lang. So ano natin? So ayan, gumana na. So sukat tayo. So yun, meron na tayong nasukat. Sukatin ko lang
So ayan, 73.4.5. So ayan, meron na. So pwede na natin itong i-testing yung welding sa labas, ano? Pero gabi na, bukas ko na i-testing itong welding sa labas. So hanggang dito na lang muna yung video, tapos kinabukasan na lang natin ito i-testing. Nag-overtime ako nito kasi nga sabi nung mayari nito, kailangan daw nila bukas. So kaya ginawa natin to ng overtime. So hello ulit, so bali testing na natin tong i-welding yung kagagawa nating welding machine. So ayan yung itsura. So on natin yung welding. So ayan. So settings tayo na yan, 100 lang, 107. So hello ulit, so sa wakas naayos na rin tong welding na to. Ang hirap hanapin ng trouble nito. So kung nakita nyo, yan yung nabalot ng puti. Yan yung pinalitan natin para tumino yung welding na to, kasi may problema yung board niyan. Kaya hinanap natin yung problema, but yung PWM natin nasisira. So ito pala yung mga pyesa niya, yung pinalitan natin. Ito yung mga sira. Pero hindi naman to ganong problema. Ang problema ito. So yan, ito yung original niya. Tapos nagpalit tayo nito, tinesting din natin, nasira din. So nagpalit ulit ako ng isang ganito pa. Nung kinabit ko ulit, umandar lang saglit, tapos nag-welding saglit, tapos nawala na naman yung signal. So kaya ang ginamit natin dito, maliit na piyesa yan, kasi nauubos na yung ganito ko. Pero ngayon okay naman yung welding, wala namang problema na. So nakita nyo naman yung welding kanina, so nagwi-weld na siya. Tapos hindi na namamatay yung signal. So kahit na mag-test tayo ngayon dito ng output voltage, meron na tayong masusukat. So saglit lang. So on natin yung extension, yan, naka-on na yan. Tapos yung welding, so ayan, naka-on na rin. So test ulit tayo kung hindi na pa nawawala. So ayan, may 74.1 volts na. So salamat sa Diyos, nagawa rin tong welding na to. So sasarado ko lang to, tapos testing natin ulit. So sa welding pala na ito, so kung nakita nyo yan, nakabalot na ng yan,
na kulay na ano, nakabalot na ng clear yan, clear coat na yan. So kaya naman binalutan natin yan para tumibay yung welding, ano, para hindi masyadong ano, kasi yung minsan kasi yung mga bubog ng bakal naiipon dito sa board, nahihigop ng fan, tapos naiipon dito sa board. Pagka yun naiipon at saka nagkaroon ng resistance, tapos dumikit sa mga pyesa, hindi may iwasan na masira. Kaya naglagay tayo ng ganyan para mas lalong tumibay yung welding. So bali ito na. So bali ito na ano, nabuo na natin si Yamato model BS300. So ayan, so last natin na testing. Yan. So ayan, gumana na hanggang 303 amperes. So suka tayo ng output ulit kung hindi na ba nawawala. So ayan, hindi na, 75.3. So okay na, no? So hanggang dito na lang yung video. So kung nagustuhan nyo, please like and subscribe. Kung hindi naman, di okay lang din, no? So, maraming salamat sa panonood.